Ay, nako. Grabe yung pag-uusapan nating phone ngayon. Alam ko nabalitaan nyo na itong S23 Plus ng itel. At yung presyo nito, talagang mapapakamot ng ulo yung ibang mga brands na naglalabas din ng ibang mga budget-friendly Android phones. Kasi 7,499 pesos, guys, yung SRP nito. Pero sa October 5, 5,699 pesos lang. Grabe naman, itel. Ba't yun ginagawa yung ganyan? Kawawa naman yung ibang brands. Pero syempre, panalo tayo mga consumer dyan. Napakamura ng phone na to. Ulitin ko October 5, 5,699 pesos. At meron pa kayong mga freebies na pwedeng makuha maliban dito sa phone. Okay? Pero ang SRP ito, kagaya na sinabi ko kanina, 7,499 pesos. So if ever na hindi natin maabutan yung sale ng itel dito sa S23 Plus, okay na okay pa rin, guys. Grabe yung presyo. Pero bago natin ituloy yung pag-uusap, i-unbox na muna natin to. So tanggalin muna natin yung bubble wrap. At maraming salamat pala sa itel kasi sila yung nag-provide ng unit na i-review natin ngayon. White yung harap ng box na merong S23 Plus na branding doon sa may bandang baba. Sa likod naman, kulay pula yung kulay at meron tayong makikita mga top specs na nakasulat. Ay, remove muna natin yung plastic, pati na rin yung stickers. Pag open, meron tayong mababasang breakthrough without limits. Meron tayo ditong USB-C to USB-A cable for charging. Tapos dito naman sa maliit na box, merong wired earphones at SIM ejector pin. Yung wired earphones, yung dulo niya, USB-C. So, ibig sabihin, wala tayong headphone jack dito sa S23 Plus. Itong document sleeve naman, merong hard case na laman. Yung hard case, frosted yung likod, matte finish din, kaya hindi dumihin. Okay, ito na guys, yung ating S23 Plus na nakabalot sa isang printed plastic na may top specs. Tanggalin natin yan. Grabe guys, mukhang 15,000 yung itsura nitong S23 Plus. Sobrang ganda nitong Lake Cyan na colorway at tingin ko ito talaga yung mabilis na mauubos. Kapag may case, kitang-kita pa rin natin yung ganda ng likod nitong S23 Plus. Okay, so kagaya nung narinig ninyo kanina, yung i-review nating unit ngayon, ang colorway nito ay Lake Cyan. At kagaya dun sinabi ko kanina, tingin ko ito talaga yung palaging ma-out of stock sa ganda ng kulay nito. Pero if ever na hindi nyo ito type, meron pang elemental blue na colorway itong S23 Plus. Pero highly recommended guys. Lake Cyan. Okay, so unahin natin pag-usapan yung design ng phone na to. Guys, grabe, hindi mukhang 7,499 pesos yung itsura nito. Hindi ko kayo hina-hype guys. Talagang ang ganda sa personal. Grabe yung ginawa ng itel dito. Yan, matte finish. Tapos meron kayong makikita na rainbow effect kapag tina-turn natin yung ating S23 Plus. Yung kanyang camera module, malaki. Ayan, tapos meron tayong napakanipis na camera module guys. Ayan, hindi masyado naka-protrude. Galing. So overall guys, napakanipis ng phone na to. Sobrang nipis talaga. At hindi siya ganun kabigat kahit na malaki yung ating battery capacity dito. So yung likod nitong S23 Plus, syempre, plastic lang, pati yung kanyang frame, plastic lang. Pero syempre yung kanyang screen ay glass. Babalikan natin yun mamaya. So sa ngayon, tingnan natin yung bawat gilid. So pag tingnan natin tong itaas, ayan, wala naman tayong makikitang secondary speaker or secondary microphone. Ang makikita natin dyan ay text. Ayan, sana nakikita nyo. Ang nakalagay, designed by itel. Tapos dito naman sa may right side, yung volume up and down buttons, pati yung power lock button. Dito naman sa may left side, makinis din, wala tayong ibang makikita. At dito sa ilalim, ayan, yung ating SIM tray, main mic, USB-C port, at yung ating main speaker. Okay, so ito yung kanyang SIM tray guys. Ayan. So, dual SIM lang, yung pwede nating ilagay dito, wala tayong dedicated na micro SD card slot. Pero para sa akin, hindi downside na walang micro SD card slot itong phone na to. Bakit? Kasi 256GB na guys. Yung storage natin dito, talagang bilib na bilib ako sa specs ng phone na to. Grabe talaga. Pero siguro napansin nyo kanina pa na isa lang yung ating speaker dito. Yes, hindi tayo naka-dual speakers dito. Alam ko maraming malulungkot, pero ulitin yung isipin yung presyo ng phone na to, hindi na tayo magrereklamo. Pero kung tatanungin nyo ako pagdating sa quality ng kanyang speaker dito sa baba, unang-una yung max volume, okay naman. Hindi naman ako nabitin. Pero pagdating sa quality ng tunog,
sakto lang din. Hindi ko naman sasabihin na sobrang ganda, ganyan. Parang ano lang, sakto lang din sa presyo niya. Ngayon, test naman natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. Ayan. Okay, sandampi. Na-unlock naman, hindi lang ganun kabilis yung animation niya. Ayan, kita nyo, diba? Pero, reliable naman for the most part. Ayan, oh, hindi naman siya sumasablay. Yung animation, pwede naman nating i-off yan para mas mabilis siyang gumalaw kapag ina-unlock natin. Okay, puntahan natin tong display. So, meron tayo ditong 6.8 inches AMOLED na Full HD Plus resolution. 3D curved din, guys. So, yung mga gilid niyan ay curved, parang yung mga flagship phones sa ngayon. Tapos, 388 yung kanyang PPI. 60Hz lang yung ating refresh rate. At protected tayo, guys, ng Corning Gorilla Glass 5. Ngayon, kumusta yung quality ng kanyang display? Well, para sa akin, ang ganda ng color production niya. Hindi nawawash out yung mga kulay kapag sobrang liwanag nung naka-display or kapag talagang madaming color white, ganyan. Talagang saktong-sakto lang. Tapos, according to ITEL, 99% yung DCI-P3 color coverage ito. So, para tingnan natin kung makakapag-play tayo ng mga HD content. Okay, so dito sa DRM info, makikita natin na yung kanyang widevine security level, level 3 lang. So, hindi tayo makakapag-play ng mga HD content kahit pa 720p, mga 480p lang ng mga videos na may i-stream natin dito sa S23 Plus. Pero kung YouTube naman, YouTube videos, ganyan, makapag-play tayo ng mga 1080p videos dito. Tapos, ang maganda pa rito, guys, kahit na sobrang mura nitong S23 Plus, makikita ninyo, punch hole, guys. Punch hole selfie camera yung ginawa nila. Acceptable pa rin sana para sa presyo nito kung nag-ano sila, nag-notch. Pero grabe, tinodo talaga ng ITEL. Kaya makikita ninyo yung bezel natin dito sa baba, sa taas, sa dalawang gilid. Pantay na pantay, guys. Talagang mid-range level yung phone na to. Pero sigurado ako maraming mag-aalala sa inyo dahil nga curved display nitong S23 Plus ay baka wala tayong makitang screen protector, ganyan, tempered glass. Well, mag-aalala talaga tayo. Pero, hindi naman agad-agad. Kasi out of the box, meron ng screen protector na naka-install dito sa S23 Plus. Guys, kita naman ninyo. Meron na tayong hard case. Meron pa tayong screen protector. Ngayon, tingnan natin guys yung color settings niya. So, punta tayo sa settings. Kita nyo naman guys yung pagkaka-arrange nila. Yung icons, malinis na malinis. Punta tayo sa display and brightness. Ayan, makikita natin na wala tayong way para ma-customize yung kulay. Ayan, meron lang tayo eye care dito, syempre. Ayan, mawala yung blue light or mare-reduce yung blue light niya. Pero pagdating sa pag-customize nung timpla ng kulay, wala pa tayong ganun sa ngayon. Sana sa mga susunod na software update ay ma-add yan ng ITEL dito. Pero dark mode, yes, meron tayo at talagang makakatipid tayo sa battery kapag nag-dark mode tayo dahil nga AMOLED yung display natin dito. Kaya puntahan natin tong testufo.com. Tingnan natin kung talagang legit. Ayan guys, legit. 60Hz. At ang maganda pa rito, kapag talagang nag-scroll ka, ayan, pag nag-scroll ka dito sa S23 Plus, wala kang mafe-feel na lag or ghosting, ganyan. Kasi nga, yung touch sampling rate nito guys, 240Hz. So, talagang responsive siya. Ayan, kahit na 60Hz lang, yung refresh rate natin. Pero gusto ko makuha yung opinion ninyo. Anong mas pipiliin ninyo sa isang phone? Mas mataas na refresh rate pero IPS LCD lang yung display or 60Hz pero AMOLED? Comment kayo sa baba. Ngayon pagdating naman guys sa performance, naka Android 13 na tayo dito out of the box. ITEL OS 13 yung kanyang skin. Unisoc Tiger T616 yung kanyang chipset. 8GB yung ating physical RAM at 256GB yung ating storage. Ngayon guys, ang malupit dito sa S23 Plus, yung storage, di ba, ang laki, 256GB. Pwede na sana ikatwiran ng ITEL na, okay na eMMC dyan kasi nga, malaki na yan, ito sa laki pa ng RAM. Tapos less than 8,000 pesos lang to. Pero hindi guys, UFS 2.0, yung nilagay nilang storage type dito. So, mabilis yan para sa isang entry-level phone. At lalo na, mas mabilis to para sa presyo niya. Pero if ever naman guys na medyo bitin sa atin yung 8GB na physical RAM, meron pa tayo ditong MEMfusion. So pwede tayo mamili up to 8GB na additional virtual RAM. So magiging technically 16GB of RAM. Yung pwede natin magamit dito sa S23. Pero again, kagaya ng palagi kong sinasabi, kung hindi nyo naman kailangan, off nyo na lang. Okay, so ito guys ang Antutu score na nakuha ng ating S23 Plus kapag naka-on yung ating MEMfusion. 311,900
948. Hindi ko yan in-expect guys para sa ganitong presyo ng phone. Ang in-expect ko nasa 200,000 plus lang. Pero guys, grabe oh. Pero itry natin ngayon kung ano yung magiging score niya kapag in-off natin yung MEMFusion. Tataas kaya? Check natin. So ito guys, yung ating score na nakuha kapag naka-off yung MEMFusion, 308,129. Alin man sa dalawang score na yun na makuha natin, mataas naman talaga. Yun nga lang, ang ina-expect ko ay bababa yung score dahil naka-off yung MEMFusion at yun talaga yung usual na nangyayari. Pero dito, mas mababa kapag naka-off yung MEMFusion. So, tingnan natin kung mapifix ng ITEL yan sa susunod na mga software update. Ngayon dito naman guys, sa wildlife stress test, makikita nyo na after ng ating test, 3% ng battery life lang yung nabawas. Tapos 2 degrees lang ng temperature yung nadagdag. Kita nyo naman from 32 naging 34 degrees lang. So, wala tayong alarming heat na ma-experience dito sa phone na to. Okay, so hindi designed for gaming itong S23 Plus pero itest na rin natin siya dito sa Asphalt 9 para makita natin yung possibility ng phone na to pagdating sa, or potential ng phone na to pagdating sa gaming. Okay, so una sa lahat guys, pagdating sa graphics, hindi potato quality ng generate niya. Napaka-decent. Ayan, no? Hindi kanto-kanto yung graphics natin. Ayan. Tapos, walang lag guys. Walang frame drops. And kahit sa madaming effects na parts ng game na to, kayang-kaya niya talaga. Ayan. So, again, hindi siya designed for gaming. Pero kung gagamitin natin to sa paglaro, pwedeng-pwede. Hindi tayo madi-disappoint. Okay, so dito tayo sa camera. So, yung main shooter natin ay 50 megapixels, 1.6 yung kanya aperture. Meron pa tong secondary camera na 0.08 megapixels at yung ating selfie camera naman ay 32 megapixels. Okay, so tingnan lang natin guys yung kanyang camera application. So napaka-typical naman. Tapos kung gusto nating ma-maximize yung 50 megapixels na mode, punta lang tayo dito sa more. Tapos i-select lang natin yung Ultra HD. Ngayon pagdating naman sa video, ang pinakasagad resolution natin dito ay 1080p 30 frames per second. Meron naman tayong ultra steady on, hindi magbabago yung max resolution niya, 1080p pa rin. So, good news yun. So, tingnan natin ang mga sample images at videos. So, kagaya dun sa kanyang main shooter sa likod, 1080p, 30 frames per second din yung pinakasagad resolution. Ngayon, pagdating sa quality guys, ayos na ayos. Hindi madilim. Hindi naman sobrang soft ng ano natin, ang texture ng balat natin. Tapos, may sobrang slight na ghosting lang ako napapansin. Hindi ganun ka-smooth yung galaw natin. Pero, hindi naman na halos napapansin yan. Ganda. So, pagdating sa pag-vlog, pwede natin gamitin to. Pero, meron pa tong Ultra Steady On or EIS, stabilization, para maging stable kahit papano yung ating selfie video kapag naglalakad. So, try natin. Okay, so ito yung quality ng kanyang 1080p video recording kapag naka-on yung stabilization or yung EIS. Una sa lahat, ang mapapansin natin, medyo nag-zoom in
nag-crop yung ating framing. So, kanina medyo wide pa, ngayon halos buong mukha na lang natin nung kita kahit stretch na yung aking braso. Ayan, yan lang yung talagang sagad, no? Pero, okay pa din, no? Tapos, kapag naglalakad tayo, mas stable kaysa kanina. So, ayun guys, yung video quality ng kanyang selfie camera. Kaya guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Ngayon, pagdating naman guys sa battery, meron tayo ditong 5,000 mAh na capacity at 18 watts yung ating charging speed. Ngayon, siguro napansin nyo kanina dun sa ating unboxing, walang kasamang charging brick itong S23 Plus kapag binili natin. Kaya, mas maganda samantalahin ninyo yung sale sa October 5, sa launch ng phone na to, kasi may freebie sila na charging brick. Ngayon, tinest ko tong i-charge sa GANFast. Mamaya, papakita ko sa inyo yung result kung gaano kabilis. Pero sa ngayon, tingnan muna natin SOT na nakuha ko dito sa S23 Plus. Okay, ito guys. Almost 12 hours. 11 hours and 36 minutes. Well, not bad, pero hindi rin naman sobrang ganda ng SOT na nakuha natin. Considering na 5,000 mAh yung capacity natin, tapos AMOLED yung display. Mas mataas pa sana dyan yung ini-expect ko, to be honest. Pero pwede na rin. May improve pa naman yan ng ITEL sa mga susunod na software update. Ngayon, pagdating naman sa charging, from 9 to 100%, 2 hours and 3 minutes yung inabot sa akin. Ulitin ko, ang ginamit ko ay GANFast charger. Hindi talaga yung charger na para dito sa phone na to. At isipin nyo, nag-umpisa ako 9%. Papunta sa 100%. Matagal talaga yun kahit anong phone naman. At karamihan naman sa atin magcha-charge ng phone kapag 30% na lang yung ating battery level, ganyan, or 40%. So, hindi tayo abot ng 2 oras in real life sa pag-charge dito sa phone na to. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa S23 Plus ng ITEL. Kung kayo guys yung tatanungin, anong masasabi nyo sa phone na to? Bibilin nyo ba siya sa presyong 7,499 pesos? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako naman yung tatanungin ninyo, ano ba naman yung tinatanong pa ba yan? Sulit talaga to guys. Sulit yung phone na to. Para sa akin, opinion ko lang. Pero kayo pa rin mag-decide at the end of the day, bibilihin nyo ba to o pass muna? Comment kayo dyan sa baba. So if ever na gusto nyo na itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. At maraming salamat sa panonood guys. Kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa phone na to, or kung nakabili ka na nito, pakishare mo naman dyan sa comment section yung experience mo. Maraming salamat ulit para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.